Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang sumusunod na paksa, broccoli, isang superfood o isang nakatagong kaaway para sa mga bato. Naiisip mo ba kung bakit ang broccoli na matagal nang itinuturing na superfood laban sa kanser at pampalakas ng katawan ay minsan nakakapinsala sa bato kapag mali ang pagkakasama sa ilang pangkaraniwang pagkain na hindi natin nalalaman? Kung regular kang kumakain ng broccoli sa iyong pang-araw-araw na pagkain, sa paniniwalang inaalagaan mo ang iyong kalusugan sa pinakamahusay na paraan, inaanyayahan kitang huminto ng ilang minuto at pakinggan ng mabuti ang nilalaman ngayon. Dahil ang ibabahagi ko ay hindi para pabulaanan ang halaga ng broccoli, kundi para tulungan tayong maunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Maging ang pinakamahusay na pagkain ay maaaring maging mapanganib kung mali ang pagkakasama o hindi angkop sa kalagayan ng kalusugan ng katawan. Ang broccoli ay talagang isang gulay na mayaman sa sustansya. Naglalaman ito ng maraming bitamina, antioxidants, at mga compound ng halaman na mabuti para sa immune system. Maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpakita na ang gulay na ito ay maaaring makatulong na maiwasan ang ilang malalang sakit kapag ginamit ng makatwiran sa dieta. Ngunit, mga kababayan, ang katawan ng tao ay hindi isang simpleng makina na basta lang bigyan ng magandang pagkain ay mananatiling malusog. Lahat ng bagay sa katawan ay gumagana sa isang pinong balanse. Kapag pinagsama ang mga pagkain, maaari silang lumikha ng iba't ibang biochemical reactions. Minsan ang mga reaksyon na iyon ay nagdudulot ng benepisyo, ngunit mayroon ding mga kaso na hindi sinasadyang nagdaragdag ng pasanin sa mga panloob na organo, lalo na ang mga bato. Ang mga medikal na istatistika sa nakalipas na maraming taon ay nagpapakita ng isang nakababahalang katotohanan. Sa grupo ng mga taong mahigit 15 taong gulang, isa sa bawat 4 ay nakakaranas ng pagbaba ng function ng bato sa isang tiyak na antas. Ang mas nakababahala ay ang karamihan sa kanila ay hindi alam ito dahil ang bato ay isang napaka-espesyal na organ. Tahimik itong gumagana araw at gabi upang salain ang dugo, alisin ang mga lason, at panatilihin ang balanse ng mineral para sa buong katawan. Ngunit hindi tulad ng maraming iba pang organo, bihirang magbigay ng malinaw na senyales ng sakit ang bato sa maagang yugto ng sakit. Ang pasyente ay masarap kumain, mahimbing ang tulog, naglalakad araw-araw, at iniisip na ang kanyang kalusugan ay ganap na matatag. Hanggang sa bumaba na ng malaki ang function ng bato, minsan higit sa 50%, lumilitaw ang mga malubhang sintomas. Doon lang natutuklasan ng marami na ang kanilang bato ay malubhang napinsala at kailangan ng sumailalim sa matagal na paggamot tulad ng dialysis. Sa loob ng maraming taon ng aking trabaho sa nephrology, nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga kaso na nagpaisip sa akin ng malalim. May mga taong nabuhay ng maayos, maingat sa pagkain, ngunit dahil lamang sa kakulangan ng ilang mahalagang impormasyon, sa wastong pagsasama ng pagkain, ay hindi sinasadyang nagdagdag ng pasanin sa kanilang katawan. Kaya naman, sa pagbabahagi ngayong araw, gusto kong pagmasdan natin ang isang napakapamilyar na problema ngunit bihirang ipaliwanag ng malinaw. Ang mga pagsasama ng pagkain na tila hindi nakakapinsala sa broccoli ngunit maaaring magdulot ng malaking presyon sa circulatory system at sa filtering system ng bato. Ipapaalam ko sa isang simple at madaling maunawaan na paraan batay sa mga siyentipikong prinsipyo ng nutrisyon at pisyolohiya. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang kombinasyon ng pagkain ay maaaring magpataas ng mineral load na nagpapahirap sa bato na mapanatili ang balanse sa katawan. Higit sa lahat, ibabahagi ko rin ang mas makatwirang paraan ng pagsasama-sama ng pagkain upang mapakinabangan mo pa rin ang mga benepisyo ng broccoli nang hindi sinasadyang nagdudulot ng presyon sa bato. Bukod dito, mayroon ding mga prinsipyo sa pagluluto at paghahanda na makakatulong na mapanatili ang nutritional value at maging friendly pa rin sa digestive at excretory system.
Alam kong ang nilalaman na ito ay maaring mas mahaba kaysa sa karaniwang payo sa nutrisyon, ngunit kung magtitiyaga kang sundan hanggang sa huli, ang kaalaman na ito ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan kung paano protektahan ang isa sa pinakamahalagang organo ng katawan. Ako ay isang nephrologist at mayroon ng higit sa 35 taon ng karanasan sa ospital. Sa loob ng panahong iyon, nakatagpo ako ng maraming pasyente sa pagitan ng kalusugan at sakit. Ang mga kwentong iyon ang nagtulak sa akin na laging nais ibahagi ang kaalaman ng malinaw at tapat upang matulungan ang maraming tao na maiwasan ang sakit ng mas maaga. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman na ito, mangyaring ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Minsan, isang tamang impormasyon lang ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang isang malubhang komplikasyon sa hinaharap. Kaya, mangyaring ituring ito bilang isang tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan. Tahimik na gumagana ang ating mga bato sa buong buhay at ang pinakamababa nating magagawa ay maunawaan ng tama upang mas mapangalagaan ang mga ito. Samahan niyo ako sa susunod na bahagi ng video upang matuklasan ang mga simpleng prinsipyo ng pagkain na makakatulong sa pangmatagalang proteksyon ng bato. Bahagi 1. 3 masamang pagsasama ng broccoli na nakakapinsala sa bato. Unang masamang pagsasama, broccoli at processed meats, ham, hotdog, canned goods. Ang unang masamang pagsasama na mariin kong ipinapayo na itigil ninyo ay ang ugali ng pagluluto ng broccoli kasama ng mga processed meats tulad ng canned ham, hotdog, longganisa o bacon. Maraming tao ang naniniwala na sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng maraming gulay, magiging mas malusog ang pagkain. Ngunit sa katotohanan, sa pananaw ng medical nutrition, ang kombinasyong ito ay minsan nagdudulot ng napakalaking pasanin sa bato, lalo na sa mga taong lampas 60 na taong gulang. Naalala ko pa ang kwento ni Mang Tony, isang 69 taong gulang na nakatira sa Maynila, isang pasyente na nabigyan ko ng payo sa kalusugan. Siya ay maingat, laging nagsisikap kumain ng maayos. Madalas siyang pinapadalhan ng kanyang mga anak ng imported na hotdog o ham. Iniisip na ang mga ito ay maginhawa at masustansiyang pagkain. Sinabi pa ng kanyang anak sa kanya na dagdagan lang ng maraming gulay para balanse at maging mabuti. Mula sa mabuting payo na iyon, halos araw-araw na nasa hapagkainan ni Mang Tony ang ginisa na hotdog at broccoli. Sa pag-iisip ng maraming pamilya, maaring neutralisahin ng mga gulay ang maaalat na pagkain, ngunit hindi ito ganap na tama. Pinanatili ni Mang Tony ang ugali na ito sa loob ng maraming buwan. Sa kanyang regular na health check-up, nang dalhin niya ang kanyang resulta ng pagsusuri, napansin namin na nagsimulang bumaba ng malinaw ang function ng kanyang bato. Ang mga index na sumasalamin sa kakayahan ng bato na magsala ay hindi na matatag tulad ng dati. Nang suriin ng mas malalim ang kanyang dieta, unti-unting lumabas ang dahilan. Ang mga processed meats ay karaniwang naglalaman ng mataas na antas ng sodium at phosphorus additives upang mapreserba ang pagkain at mapanatili ang kaakit-akit na kulay. Ang mga phosphorus additives na ito ay naiiba sa natural na phosphorus na matatagpuan sa sariwang pagkain. Ayon sa maraming nutritional studies, ang phosphorus mula sa additives ay may mas mataas na kakayahan sa pagsipsip sa dugo kaysa sa natural na phosphorus sa beans, nuts o gulay. Nangangahulugan ito na ang katawan ay kailangang magproseso ng malaking dami ng mineral sa maikling panahon. Sa mga kabataan at malulusog, kayang iproseso ng bato ang bahagi ng dami ng mineral na ito. Ngunit sa mga matatanda, habang unti-unting bumababa ang filtering function ng bato sa paglipas ng edad, ang labis na pagsipsip ng phosphorus at sodium mula sa processed food ay maaaring magpahirap sa bato. Kung ang sitwasyon na ito ay magpapatuloy, maaaring makaranas ang katawan ng mineral metabolism disorders at maapektuhan ang cardiovascular system. Ang broccoli mismo ay isang napakagandang gulay. Mayaman ito sa fiber, bitamina at potassium na tumutulong sa katawan na labanan ang oxidation
at sumusuporta sa immune system. Ngunit kapag isinama sa processed meat na mataas sa asin at additives, ang pagkain na iyon ay hindi sinasadyang lumilikha ng metabolic burden sa katawan, lalo na para sa mga may senyales na ng pagbaba ng function ng bato. Sa panahon ng aking pagpapayo sa kalusugan para sa mga matatanda, madalas kong inihahalin tulad ang bato sa isang filter ng tubig na matagal nang ginagamit. Kapag bago pa ang filter, kaya nitong magproseso ng maraming dumi, ngunit pagkatapos ng maraming dekada ng tuloy-tuloy na paggana, kailangan nang tratuhin ang filter na iyon ng mas malumanay. Kung patuloy tayong maglalagay ng masyadong maalat na pagkain o naglalaman ng maraming additives sa katawan, magiging overtaxed ang filter na iyon. Ang isa pang kapansin-pansing punto ay kapag tumaas ang antas ng phosphorus sa dugo, kailangang ayusin ng katawan ang balanse ng mineral na may kaugnayan sa calcium. Sa ilang mga kaso, ang matagal na kawalan ng balanse ay maaaring mag-ambag sa proseso ng mineral deposition sa mga daluyan ng dugo na tinatawag ng medisina na vascular calcification. Ito ay isang pangyayari na mas karaniwan sa mga matatanda o sa mga may malalang sakit sa bato. Madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente sa isang napakasimpleng larawan. Isipin ang sistema ng daluyan ng dugo tulad ng isang pinong sistema ng tubo ng tubig sa isang bahay. Kapag malinis ang tubig at matatag ang presyon, maayos ang takbo ng sistema. Ngunit kung ang tubig ay may napakaraming mineral deposit o kakaibang substance, sa paglipas ng panahon, didikit ang mga ito sa dingding ng tubo na magpapabagal sa daloy. Ang parehong bagay ay maaaring mangyari sa katawan kapag patuloy tayong kumakain ng pagkain na mataas sa additives at asin. Ang mahalagang tandaan ay ang broccoli ay hindi naman masamang pagkain. Sa kabaliktaran, ito ay isa sa mga pinakamahusay na gulay para sa kalusugan. Ang problema ay nasa maling pagsasama. Kapag nagluluto ng broccoli, dapat itong isama sa sariwang karne, isda o tofu. Ang mga ito ay natural na pinagmumulan ng protina na may mas kaunting additives. Ang paraang ito ay nagpapanatili ng nutritional value ng gulay at tumutulong sa katawan na madaling sumipsip at magproseso. Sa pilosopiya ng nutrisyon, laging ipinapaalala ng mga sinaunang tao na ang pagkain ay dapat na sumunod sa kalikasan. Kung mas kaunti ang pagproseso ng pagkain sa industriya, mas madali itong makakasama sa katawan. Hindi ito isang mahigpit na payo, kundi isang karanasan na naipon sa loob ng maraming henerasyon. Kaya, kung mayroon kang maraming hotdog, ham, o canned meat sa iyong kusina, ituring ang mga ito bilang paminsan-minsang pagkain at hindi dapat maging pang-araw-araw na ugali. Sa halip, unahin ang sariwang gulay, sariwang isda, lean meat, at simpleng lutong pagkain. Minsan, nagsisimula ang pag-aalaga ng kalusugan sa napakaliit na pagbabago sa kusina. Kapag pumili ka ng tamang pagkain at tamang paraan ng pagsasama, mababawasan ang pasanin ng iyong mga bato at magiging mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan sa paglipas ng panahon. At iyan ang mahalagang pundasyon upang mapanatili ang pangmatagalang kalusugan habang tumataas ang edad. Pangalawang masamang pagsasama, broccoli at long-simmered beef bone broth, sopas na nilaga ng matagal. Ang isa pang kombinasyon na madalas kong ipinapayo na muling isaalang-alang sa pang-araw-araw na dieta ay ang pagkain ng broccoli kasama ng matagal na nilagang sabaw ng buto ng baka o mga concentrated na sabaw ng buto. Sa maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga matatanda, ang mga mangkok ng nilagang sabaw ng buto ay madalas na itinuturing na nakapagpapalusog na pagkain na nakakatulong sa pagpapalakas ng buto at pagpapanumbalik ng lakas. Gayunpaman, sa pananaw ng nutrisyon at pisyolohiya, hindi laging angkop ang kombinasyong ito, lalo na sa mga taong lampas 60 at nagsisimula ng bumaba ang function ng bato ng natural. Naalala ko pa ang kaso ni Aling Nena, 71 taong gulang, na nakatira sa Cebu, kasama ang kanyang asawa. Nang panahong iyon, may mga senyales siya ng pagkapagod, hindi magandang gana, at mabagal na paggalaw. Dahil sa labis na pag-aalala,
Araw-araw na bumibili ang kanyang asawa ng masarap na buto ng baka at nilalaga ito ng matagal upang kumuha ng masarap na sabaw para pampalakas ng kanyang asawa. Naniniwala siya na ang sabaw ng buto na mataas sa calcium ay makakatulong na mapatibay ang mga buto at sa bawat pagkain, naghahanda rin siya ng nilagang broccoli. Iniisip na makakatulong ang gulay sa paglilinis ng katawan. Mula sa labas, mukha itong napakamaingat at masustansiyang pagkain. Ngunit pagkatapos lamang ng maikling panahon, nagsimulang lumitaw ang mga abnormal na senyales kay Aling Nena tulad ng bahagyang pamamaga ng mga binti, pagkapagod kapag humihinga, at mas kaunting pag-ihi kaysa sa normal. Nang sumailalim sa health checkup, ipinakita ng mga pagsusuri na ang function ng kanyang bato ay nasa ilalim ng malaking presyon. Pagkatapos ng masusing pagtatanong tungkol sa kanyang dieta, napagtanto namin na ang matagal na paggamit ng masyadong concentrated na sabaw ng buto ay maaaring isa sa mga salik na nag-ambag sa pasanin sa kanyang mga bato. Maraming tao ang naniniwala na ang sabaw ng buto ay naglalaman ng maraming calcium, ngunit sa katotohanan, sa medical nutrition, ang dami ng calcium na natutunaw mula sa buto patungo sa sabaw ay hindi kasing dami ng iniisip natin. Sa kabaliktaran, kapag ang buto ay nilaga ng matagal sa loob ng maraming oras, ang sabaw ay maaaring maglaman ng mataas na antas ng purine, phosphorus, at iba pang natunaw na mineral. Para sa mga kabataan at malulusog, kayang iproseso ng katawan ang karamihan sa mga substance na ito. Ngunit sa mga matatanda, habang bumababa ang filtering capacity ng bato sa paglipas ng edad, ang pagkonsumo ng masyadong concentrated na sabaw ay maaaring magpahirap sa bato. Samantala, ang broccoli ay isang gulay na mayaman sa potassium at antioxidants. Ito ay napakagandang pagkain kung kinakain sa tamang dami at isinasama ng tama. Ngunit kapag ang isang pagkain ay sabay na naglalaman ng concentrated bone broth at malaking dami ng potassium-rich na gulay, kailangang ayusin ng katawan ang maraming proseso ng mineral metabolism ng sabay-sabay. Para sa mga may sakit sa bato o may panganib na magkaroon ng kidney failure, ang kawalan ng balanse ng mineral na ito ay maaring magdulot ng karagdagang presyon sa filtering system ng katawan. Sa modernong medisina, madalas na binabanggit ng mga doktor ang mineral metabolism disorder sa mga pasyenteng may chronic kidney disease, kung saan kailangan ng maingat na pagkontrol sa mga salik tulad ng phosphorus, calcium, at potassium. Kapag tumaas ang mga mineral na ito sa dugo, kailangan ng katawan na ayusin ang mga ito sa pamamagitan ng komplikadong mekanismo. Kung magpapatuloy ito, ang kawalan ng balanse ay maaaring may kaugnayan sa mga problema sa buto at daluyan ng dugo. Madalas kong ipinapaliwanag ito sa isang napakapangkaraniwang imahe upang madaling maunawaan ninyo. Isipin ang bato bilang isang filter ng tubig sa isang bahay na ginagamit na sa loob ng maraming taon. Kung ang tubig na dumadaloy ay laging malinis at katamtaman, magtatagal ang filter. Ngunit kung patuloy nating binubuhusan ng concentrated na tubig na may maraming mineral, magiging overtaxed ang filter. Sa paglipas ng panahon, bababa ang kakayahan nito sa pagsasala. Ang mahalaga rito ay hindi ang broccoli o sabaw ng buto ang masamang pagkain. Pareho silang may sariling nutritional value kung ginagamit ng makatwiran. Ang problema ay nasa dalas at paraan ng pagsasama. Para sa mga matatanda, ang sabaw ng buto ay dapat gamitin ng katamtaman, hindi kailangang masyadong concentrated at masyadong matagal na nilaga, at ang pagkain ay dapat na iba-iba na may sariwang gulay, isda, beans, at sariwang lean meat upang balansehin ang nutrisyon. Sa pilosopiya ng Oriental Nutrition, mayroong isang napakalalim na prinsipyo. Ang pagkain ay dapat na simple at ayon sa kakayahan ng katawan. Habang tumataas ang edad, hindi na kailangan ng katawan ang masyadong concentrated na pagkain, kundi ang mga magagaan, madaling tunawin, at balanseng pagkain. Kaya, kung nais mong palakasin ang kalusugan ng iyong sarili o ng iyong mga matatandang mahal sa buhay, sa halip na maglaga ng buto ng matagal upang makakuha ng makapal na sabaw,
Maaari kang magluto ng magagaan na sabaw na may sariwang isda, gulay o lean meat na madaling tunawin at makabawas sa pasanin ng bato. Ang pag-aalaga ng kalusugan ay minsan hindi sa pagkain ng maraming bagay na sinasabing nakapagpapalusog, kundi sa pag-unawa kung ano ang tunay na kailangan ng iyong katawan at sa pagkain ng katamtaman. Kapag pumili ka ng balanseng at simpleng pagkain, mas maraming pahinga ang iyong mga bato, magiging mas malusog at matibay ang katawan sa paglipas ng panahon. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ikatlong masamang pagsasama, broccoli at kamote para sa almusal, ang tahimik na bagyo ng potassium. Ang ikatlong mapanganib na kombinasyon na nais kong ibahagi sa inyo ay isang uri ng almusal na pinaniniwalaan ng maraming nasa katanghaliang gulang at matatanda na isang malusog na menu para sa pagkontrol ng timbang at pagprotekta puso. Gayunpaman, sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan ng matatanda, lagi kong ipinapaalala na ang mabuting pagkain ay hindi laging ligtas kung ginagamit sa maling oras o hindi angkop sa pisikal na kondisyon ng katandaan. Ang kwento ni Caben, 55 taong gulang, ay isang halimbawa na dapat nating pag-isipan. Siya ay napakadisiplinado sa pagkain. Tuwing umaga, pinipili niya ang 2 nilagang kamote at isang plato ng blanched broccoli sa halip na pansit o kanin. Dahil iniisip niya na ito ay magpapababa ng bad carbs, may iwasan ang pagtaba at mabuti para sa mga daluyan ng dugo. Sa panlabas, ito ay talagang isang pagpipilian na itinuturing ng marami na healthy eating o clean eating. Ngunit ang mahalaga ay ang katawan ng isang taong lampas 60 ay hindi na gumagana tulad noong bata pa, at ito mismo ang minsan nagiging sanhi ng pagiging panganib ng isang ugaling akala mo ay mabuti. Isang umaga, humigit kumulang 4 ng madaling araw, kinailangan si Caben na dalhin ng kanyang pamilya sa emergency room na nahihirapang huminga, nakakaranas ng paninikip ng dibdib na parang may mabigat na bagay na nakapatong sa kanyang puso. Nang tingnan sa ECG monitor, napansin ng mga doktor ang malubhang arrhythmia. Patuloy na lumalabas ang mga abnormal na signal ng ECG at kung nagtagal pa ng kaunting oras, maaaring humantong sa biglaang paghinto ng puso habang natutulog. Sa panahong iyon, ang nakakagulat sa marami ay hindi dahil sa hindi regular ang pagkain niya, kundi sa kabaligtaran. Lagi siyang pumipili ng mga pagkain na itinuturing na mabuti para sa kalusugan. Gayunpaman, nang suriin ng mas malalim ang kanyang dieta, napagtanto namin na ang regular na pagkain ng kamote at broccoli nang sabay-sabay sa almusal, nang walang laman ang tiyan, ay maaaring nag-ambag sa isang napakataas na antas ng potassium sa dugo. Madalas kong inihahalin tulad ang sitwasyong ito sa isang malakas na nutrient wave na hindi kayang hawakan ng katawan ng matanda. Parang isang malakas na ulan na bumuhos ng luma na ang sistema ng drainage. Sa medisina, ang kondisyong ito ay tinatawag na hyperkalemia. Ayon sa International Cardiovascular Guidelines, kapag ang potassium level sa dugo ay lumampas sa humigit kumulang 550 mmol, ang electrical system ng puso ay maaaring maging unstable na malubha. Ang potassium ay isang mahalagang mineral para sa katawan. Nakakatulong ito sa pagpapadala ng nerve signals at pagpapanatili ng ritmo ng pagpitik ng puso. Ngunit ang mahalagang bagay na madalas kong binibigyang diin sa mga matatanda ay ang bawat sustansya ay nangangailangan ng balanse tulad ng pilosopiya ng buhay sa silangan. Ang labis o labis na kakaunti ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Ang isang medium-sized na kamote ay maaaring maglaman ng higit sa 400 milligrams ng potassium, samantalang ang 100 gram ng broccoli ay maaaring maglaman ng higit sa 300 milligrams ng potassium. Kapag ang dalawang pagkaing ito ay kinain ng sabay sa almusal, ang kabuuang potassium intake ng katawan
ay maaaring lumampas sa 100 miligram sa isang pagkain lang. At kung hindi ito maalis ng katawan ng mabilis, maaaring tumaas ng mabilis ang potassium level sa dugo. Sa mga taong lampas 60, ang function ng bato ay karaniwang bumababa ng natural sa paglipas ng panahon. Ang pagbaba ng glomerular filtration rate ay nagpapababa sa kakayahan ng pag-alis ng potassium na hindi na kasing epektibo tulad noong kabataan. Madalas kong ipinapaliwanag sa inyo na ang bato ay parang filter ng katawan. Kapag humina ang filter na ito, maaaring maipon ang labis na mineral sa dugo. Kapag labis na naipon ang potassium, direkta itong nakakaapekto sa electrical conduction system ng puso. Ang ating puso ay gumagana salamat sa napakapepeng electrical impulses, tulad ng isang orkestra na pinapatakbo ng isang konduktor. Kung napakataas ng potassium level, masisira ang electrical balance na magiging sanhi ng pagbagal ng puso, arrhythmia, o sa malubhang kaso, bigla ang paghinto ng puso. Ang nakababahala ay maraming tao ang walang malinaw na babala bago mangyari ito. Lalo na, gusto kong bigyang pansin ninyo ang isang mahalagang punto. Ang mga taong gumagamit ng gamot sa alta presyon na kabilang sa grupo ng ACE inhibitors o ARBs ay kadalasang nagpapanatili ng mas maraming potassium sa katawan dahil sa mekanismo ng gamot. Kapag ang dieta ay nagdaragdag ng mas maraming pagkain na mayaman sa potassium sa parehong oras, ang panganib ng hyperkalemia ay maaaring tumaas ng malaki. Hindi ito nangangahulugang masama ang kamote o broccoli dahil sa katunayan, mayaman pa rin sila sa fiber, bitamina at antioxidants. Ngunit ang pilosopiya ng nutrisyon para sa katandaan ay hindi nakasalalay sa pagkain ng maraming magandang pagkain, kundi sa pagiging katamtaman, wastong pamamahagi, at pakikinig sa kakayahan ng katawan. Mula sa aking mga taon ng karanasan sa pag-aalaga ng kalusugan ng matatanda, lagi kong ipinapayo na ang almusal ay dapat na balanse sa enerhiya, fiber, at protina. Sa halip na masyadong mag-focus sa isang grupo ng pagkain na mayaman sa mineral, maaaring kumain ng kamote sa katamtamang dami at napakabuti rin ng broccoli, ngunit hindi kinakailangan na kainin ng sabay-sabay nang walang laman ang tiyan. Ang paghihiwalay ng mga pagkaing ito sa iba't ibang pagkain sa maghapon ay makakatulong sa katawan na magkaroon ng oras upang iproseso at balansehin ng mas mahusay ang mga mineral. Ang kalusugan sa katandaan ay hindi lamang nagmumula sa pagpili ng tamang pagkain kundi mula rin sa malalim na pag-unawa sa kung paano nagbabago ang katawan sa paglipas ng panahon. Kaya, ang mahalagang mensahe na gusto kong iparating sa inyo ay tingnan ang nutrisyon bilang isang sining ng balanse, hindi isang karera upang kumain ng mas maraming magandang pagkain hanggat maaari. Ang isang simple, katamtaman, at angkop na almusal para sa kalagayan ng kalusugan at mga gamot na iniinom ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang puso ng pangmatagalan. Minsan, sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang maliit na ugali sa pagsasama ng pagkain, maiiwasan ninyo ang mga tahimik ngunit mapanganib na panganib sa cardiovascular. Bahagi 2, ang 3 himalang kombinasyon ng broccoli para ililigtas ang iyong bato. Sa pakikinig mo rito, marahil ay nalilito o nag-aalala ka na tungkol sa broccoli at mayroon pa ngang nagsisimulang mag-isip na ang gulay na ito ay talagang mapanganib. Gayunpaman, bilang isang taong matagal nang nagtatrabaho sa larangan ng pag-aalaga ng kalusugan para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda, nais kong bigyang diin ang isang napakahalagang bagay na ang broccoli mismo ay hindi naman nakakapinsala. Sa kabaliktaran, sa maraming nutritional studies na inilathala sa international medical journals, ang gulay na ito ay laging kabilang sa nangungunang 10 pagkain na pinakakapaki-pakinabang sa kalusugan ng tao. Ang broccoli ay naglalaman ng isang napakahalagang bioactive compound na tinatawag na sulforaphane, isang natural na compound na napatunayan ng agham na may malakas na anti-inflammatory properties, sumusuporta sa pag-iwas sa kanser at nagpoprotekta sa mga sel
mula sa proseso ng pagtanda. Sa madaling salita, kung alam mong gamitin ito ng tama, ang broccoli ay parang isang tahimik na manggagamot sa kusina ng bawat pamilya. Ang problema ay wala sa gulay mismo, kundi sa paraan ng ating pagsasama ng pagkain. Sa nutrisyon, maraming individual na pagkain ang napakabuti, ngunit kapag magkasama sa isang pagkain, nagdudulot ito ng pasanin sa katawan, lalo na sa mga bato ng mga taong lampas 60 taong gulang. Kapag bumaba na ng malaki ang kakayahan sa pagsasala at pagtatapon ng basura, ayon sa natural na batas ng pagtanda, kailangan mong tandaan na ang bato ay isang organ na halos walang kakayahang ganap na gumaling kapag malubhang napinsala. Kaya, sa halip na matakot at alisin ang broccoli sa menu, ang mas matalinong gawin ay matuto kung paano ito isama sa mga angkop na pagkain upang gawing isang paraan ng suporta sa katawan ang pagkain. Sa bahaging ito, ibabahagi ko ng napakadetalyado ang 3 himalang kombinasyon. Ang mga kombinasyong ito ay kinilala ng maraming nutritional studies na may kakayahang suportahan ang pag-aalis ng labis na substance at tulungan ang bato na gumana ng mas magaan. Unang himalang kombinasyon, mansanas. Pagdating sa broccoli, ang problema na pinag-iisipan ng maraming nutritionist ay ang mataas na potassium content nito. Mahalaga ang potassium para sa puso at kalamnan. Ngunit kung mabilis o labis na nasisipsip, lalo na sa mga matatanda, maaring mahirapan ang katawan sa pagkontrol nito. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi kung dapat bang kumain ng broccoli o hindi, kundi paano maproseso ng katawan ang potassium na ito ng mas ligtas at dahan-dahan. Ito ang oras kung saan gumaganang napakahusay ang mansanas. Naglalaman ang mansanas ng isang mahalagang soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang sangkap na ito ay hindi lamang simpleng fiber, kundi sa digestive physiology, ang pectin ay gumagana tulad ng isang malambot na biological net sa bituka. Kapag kumain ka ng mansanas kasama ng broccoli, tutulungan ng pectin na pabagalin ang proseso ng pagsipsip ng mineral mula sa bituka patungo sa dugo, lalo na ang potassium. Dahil sa mekanismong ito, hindi agad bumubuhos ang potassium sa circulatory system, sa gayon ay makabuluhang binabawasan ang presyon sa bato. Upang mas madaling maunawaan ninyo, isipin na ang pectin ay parang isang biological magnet na may kakayahang mag-ugnay sa maraming mineral molecule at waste products sa bituka, at pagkatapos ay ilalabas ang mga ito sa katawan sa pamamagitan ng pagdumi. Dahil dito, hindi na kailangan ng bato na pasanin ang buong trabaho ng pagsasala at pag-aalis, kundi nahahati ang bahagi ng gawain sa digestive system. Sa nutritional practice para sa mga matatanda, madalas kong tinatawag na kaibigan ng bato ang mansanas dahil nakakatulong ito na mabawasan ang pasanin ng organ na ito sa isang napakanatural at banayad na paraan. Hindi lang iyan, naglalaman din ang mansanas ng maraming natural na organic acids tulad ng malic acid. Ang mga compound na ito ay may kakayahang tumulong na maiwasan ang pagbuo ng bato sa urinary tract at kasabay nito ay makakatulong na maging mas balanse ang kapaligiran ng ihi. Kapag ang filtering environment ng bato ay pinananatili sa isang malinis at walang sagabal na estado, mas magiging epektibo ang glomerular filter tulad ng isang filter ng tubig na regular na nililinis. Mula sa pananaw ng preventive medicine, madalas kong sinasabi sa mga matatanda na ang isang matalinong pagkain ay hindi lamang tungkol sa kaunti o marami, kundi sa tamang pagsasama. Nagbibigay ang broccoli ng mahahalagang nutrisyon, habang ang mansanas ay gumaganap bilang isang matalinong tagapamahala sa digestive system. Kapag magkasama ang dalawang pagkaing ito sa isang makatwirang pagkain, hindi lamang nakakakuha ng sustansya ang katawan, kundi nababawasan din ang panganib ng pag-ipon ng labis na substance. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan para malaman ko na interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito ng malusog at dekalidad na pamumuhay araw-araw. Ikalawang himalang kombinasyon, sibuyas.
Naaalala mo pa ba ang semento o calcification ng mga daluyan ng dugo na nabanggit ko kanina? Habang tumataas ang edad, ang mga daluyan ng dugo sa ating katawan, lalo na ang maliliit na daluyan na nagpapakain sa bato, ay unti-unting lumalaki, kumakapal, at nawawalan ng elasticity. Maraming tao ang inihahalin tulad ang phenomenon na ito sa mga lumang tubo ng tubig na puno ng mineral deposits, hindi na dumadaloy ng maayos tulad noong una. At kapag hindi na dumadaloy ng maayos ang dugo, ang bato, ang pinakamahalagang organ sa pagsasala ng dugo sa katawan, ay nakakaranas ng matinding presyon. Sa sitwasyong ito, lumilitaw ang sibuyas bilang isang tahimik ngunit napakahalagang kaibigan. Naglalaman ang sibuyas ng isang mahalagang bioactive compound na tinatawag na quercetin. Ito ay isang malakas na antioxidant flavonoid na binabanggit ng maraming nutritional at gerontological studies bilang isang natural na tagapaglinis ng sistema ng daluyan ng dugo. Tumutulong ang quercetin na bawasan ang tahimik na pamamaga sa dingding ng daluyan at kasabay nito ay sumusuporta sa pagpapanumbalik ng elasticity ng mga daluyan na nagsisimula ng tumigas sa paglipas ng panahon. Kapag ang dingding ng daluyan ay nagiging mas malambot at mas nababanat, mas madali ang daloy ng dugo. Sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa bato at sa circulatory system. Ang espesyal na bagay ay kapag ang sulforapane ng broccoli ay nakatagpo ng quercetin ng sibuyas. Ang dalawang compound na ito ay hindi gumagana ng magkahiwalay kundi lumilikha ng isang kapansin-pansing synergistic biological effect. Kilala ang sulforapane sa kakayahan nitong i-activate ang natural detoxification enzymes sa mga cell na tumutulong sa katawan na palakasin ang kakayahan nitong mag-alis ng lason. Samantala, ang quercetin ay gumaganap ng papel sa pagpapabuti ng bisa ng prosesong ito tulad ng isang tagapagpasigla na nagpapabilis at nagiging mas epektibo ang isang gumaganang makina. Kapag magkasama ang dalawang mekanismong ito, malinaw na bumubuti ang daloy ng dugo na nagpapakain sa bato. Ang maliliit na daluyan ng dugo sa glomeruli ay nagkakaroon ng pagkakataong gumana sa isang matatag at mas mababang inflammatory environment. Madalas kong sinasabi sa maraming matatandang pasyente na ang bato ay parang isang pinong filter, ngunit ang filter na iyon ay gagana lamang ng maayos kung ang pinagmumulan ng tubig na pumapasok ay tuloy-tuloy at matatag. Kung ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas, kumikitid, ang presyon sa glomeruli ay patuloy na magbabago at sa paglipas ng panahon ay bababa ang natural na kakayahan ng bato sa pagsasala. Sa pilosopiya ng kalusugan ng matatanda, napakalalim ng kahulugan nito. Ang ating katawan ay parang ilog. Kapag ang agos ay malambot at nababanat, ang bawat organ ay ganap na pinapakain. Ngunit kung ang ilog ay natambakan ng dumi, nababarahan, ang mga bukirin sa likod nito ay unti-unting matutuyo. Ang sibuyas ay isa sa mga pagkain na makakatulong na mapalaya ang agos na iyon. Kapag pinagsama mo ang broccoli at sibuyas sa iyong pagkain, halimbawa, gaanong igisa sa vegetable oil, lutuin sa isang simpleng sabaw o simpleng isama sa salad, hindi lamang nakakakuha ng malakas na antioxidants ang katawan, kundi sinusuportahan din ang proteksyon ng mga daluyan ng dugo at pinabubuti ang sirkulasyon patungo sa bato. Ang isang malambot at maayos na daloy ng dugo, tulad ng simoy ng hangin sa bukid, ay makakatulong na mapanatili ang matatag na presyon sa glomeruli na naglilimita sa mga tahimik na pinsala na naipon sa paglipas ng panahon. Kaya, madalas kong ipinapaalala sa inyo na minsan ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong pagkain at isang nakapagpapagaling na pagkain ay nasa kung paano natin isinasama ang mga pagkain. Ang sibuyas, na mayaman sa quercetin, ay maaaring ituring na isang bagong enerhiya na nagpapakilos sa sistema ng daluyan ng dugo, na tumutulong sa mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato, na unti-unting tumitigas sa paglipas ng edad, na mabawi ang bahagi ng kanilang flexibility at sigla. At mula sa maliit na pagbabago na iyon,
sa pang-araw-araw na pagkain, ang kalusugan ng bato ay maaaring maprotektahan ng pangmatagalan at mas mahaba. Ikatlong himalang kombinasyon, natural na suka o suka ng mansanas. Sa panahon ng aking pagmamasid sa kalusugan ng maraming matatanda, may isang paulit-ulit na bagay na nagpapahirap sa akin. Iyon ay ang ugali ng pagkain ng masyadong maraming asin. Ipinapakita ng katotohanan na ang tahimik, ngunit pinakamapanganib na kaaway ng bato ay ang sodium, na pangunahing sangkap ng asin. Kapag masyadong maraming sodium ang pumapasok sa katawan sa mahabang panahon, napipilitan ang bato na magtrabaho ng mas mahirap upang ayusin ang balanse ng tubig at electrolytes. Para sa mga kabataan at malulusog, kayang tiisin ng katawan ang bahagi ng presyon na ito. Ngunit para sa inyo, sa gitnang edad at lampas sa inti, unti-unting bumaba ang kakayahan ng bato na umangkop sa paglipas ng mga taon. Maraming tao ang may ugali na kapag kumakain ng broccoli o mga nilagang pagkain, madalas silang gumagamit ng maraming toyo, patis, o iba pang maaalat na sarsa dahil iniisip nila na kung walang alat, magiging matabang ang pagkain. Ngunit ang hindi gaanong napapansin ng marami ay ang mga sarsang ito ay kadalasang naglalaman ng napakataas na antas ng asin at pinong asukal. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng malaking pasanin sa bato at sa cardiovascular system. Kaya, sa pananaw ng nutrisyon para sa katandaan, madalas kong ipinapayo sa inyo na subukan ang ibang paraan na mas simple ngunit napakatalino. Iyon ay ang paggamit ng natural na suka o suka ng mansanas upang unti-unting palitan ang ugali ng pagkain ng maalat. Ang pinakamahalagang sangkap sa suka ay acetic acid, isang natural na compound na may kakayahang pasiglahin ang taste receptors sa utak. Kapag ang bahagyang asim ng suka ay dumampi sa dila, magpapadala ng signal ang taste receptor sa utak upang makaramdam ang pagkain ng masarap at kumpleto ang lasa kahit na halos walang o napakakaunting asin sa pagkain. Kaya naman, itinuturing ng maraming nutritionist ang suka bilang isang matalinong tool na makakatulong na bawasan ang sodium intake sa dieta habang pinapanatili pa rin ang gana. Hindi lang sa panlasa natatapos, nagdudulot din ang suka ng mas malalim na benepisyo sa kalusugan ng internal organs. Kapag pumasok sa katawan, ang acetic acid, pagkatapos ng proseso ng metabolismo, ay lilikha ng isang bahagyang alkaline na kapaligiran na makakatulong na balansehin ang labis na acid na nabuo sa panahon ng pagtunaw ng mga pagkaing mayaman sa protina. Para sa mga matatanda, kapag ang dieta ay naglalaman ng karne, isda, o iba pang pinagmumulan ng protina, ang katawan ay gagawa ng tiyak na dami ng metabolic acid. Kung labis na naipon ang acid na ito, mas mapipilitan ang bato na magtrabaho upang maalis ito. At sa kalaunan ay maaaring magdulot ng pagkapagod sa natural filtering system ng katawan. Mula sa pananaw ng isang matagal nang nagtatrabaho sa pag-aalaga ng kalusugan, madalas kong inihahalin tulad ang natural na suka sa isang uri ng biological lubricant para sa katawan. Kapag ginamit ng tama at sa tamang dami, nakakatulong ito na bawasan ang metabolic pressure sa bato na sumusuporta sa katawan na mapanatili ang panloob na balanse. Mahalaga ito lalo na sa mga pumapasok sa yugto ng pagtanda. Kapag ang bawat organ ay kailangan ng banayad at matatag na pangangalaga, sa halip na pilitin ang sarili na labanan ang masyadong malalakas na ugali sa pagkain. Kapag pinagsama mo ang broccoli na may kaunting natural na suka o suka ng mansanas, ang pagkain ay hindi lamang magiging magaan, kundi lilikha din ng isang maayos na balanse sa pagitan ng panlasa at kalusugan. Ang isang bahagyang asim ay maaaring magpalabas ng natural na lasa ng gulay na tumutulong sa iyo na kumain ng may gana nang hindi gaanong umaasa sa asin. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na ugali na ito ay makabuluhang makakabawas sa sodium intake ng katawan araw-araw. Sa gayon, ay makakatulong na protektahan ang mga daluyan ng dugo at ang filtering function ng bato. At kapag tiningnan natin ang buong simpleng nutritional picture na ito, makikita mo ang isang napakapag-isipan na bagay.
sa pamamagitan lamang ng mahusay na paggamit ng 3 himalang kombinasyon mansanas, sibuyas, at suka. Binigyan na ang katawan ng isang natural na sistema ng suporta na tumutulong bawasan ang pamamaga at suportahan ang function ng bato. Ang mga pamilyar na pagkaing iyon ay hindi magic pills. Ngunit kapag naunawaan ng tama at ginamit ng tama, maaari silang maging matibay na kasama sa kalusugan sa katandaan. Lagi kong sinasabi sa maraming pasyente na ang pag-aalaga ng bato ay hindi nangangahulugang maghintay hanggang sa lumitaw ang sakit bago mag-alala. Ito ay isang tahimik na paglalakbay araw-araw na nagsisimula sa maliliit na pagpili sa mga pagkain ng pamilya. Kapag alam mo kung paano isama ang pagkain ng matalino, unti-unting babalik ang bato sa natural nitong ritmo ng paggana, tulad ng isang filter na naayos ng tama at nagsimulang gumana ng tahimik muli. At kung sa tingin mo ay nararapat na ilapat ang nilalaman na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito signal para malaman ko na nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako rin sa sarili mong kalusugan. Bahagi 3. 5 gintong panuntunan sa paghahanda ng broccoli upang protektahan ang iyong buhay. Maraming taon ng trabaho sa larangan ng pangangalaga ng kalusugan para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda ang nagpabatid sa akin ng isang napakapag-isipan na bagay. Hindi lang dahil may magandang pagkain o pagkaing mayaman sa sustansya ay makikinabang na ang katawan, ipinapakita ng katotohanan na ang paraan ng paghahanda at paggamit ang siyang huling salik na nagpapasiya sa kalusugan ng bato at circulatory system. Kahit na makahanap ka ng sariwa at malinis na broccoli o alam mo kung paano ito isama ng matalino sa iba pang pagkain. Ngunit kung hindi sinasadyang makagawa ng mga pagkakamali sa pagluluto, ang iyong mga bato ay maaari pa ring malantad sa mga tahimik na panganib. Kaya, madalas kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na maglaan ng oras upang tandaan ang 5 mahalagang panuntunan. Dahil minsan, isang maliit na panuntunan sa kusina ay makakatulong sa katawan na maiwasan ang maraming pangmatagalang epekto. Unang panuntunan, huwag na huwag kumain ng hilaw o igisa sa mantika, kundi kailangan itong i-blanch sa kumukulong tubig ng 3 minuto bago kainin. Maraming tao ang nag-iisip na sa pagkain ng hilaw na gulay ay mapapanatili ang lahat ng bitamina, kaya pinipili nilang hugasan ng mabuti at direktang kainin o igisa lang ng mabilis sa mainit na kawali. Gayunpaman, sa mga matatanda o sa mga may bumababang function ng bato, minsan hindi angkop ang paraang ito. Sa natural na istruktura ng broccoli, ang potassium mineral ay kadalasang matatagpuan sa loob ng matigas na dingding ng sel ng halaman. Kapag hindi pa naproseso ang gulay sa init, mananatili ang potassium na ito at direktang mapupunta sa katawan. Samantala, ang pag-blanch ng gulay sa kumukulong tubig ng humigit kumulang 3 minuto ay makakatulong na masira ang bahagi ng istruktura ng sel na magpapahintulot sa humigit kumulang 30 hanggang 40% ng potassium na matunaw sa tubig. Ang panahong ito ay itinuturing ng maraming nutritionists na ginintuang panahon dahil pinapanatili nito ang karamihan sa kapaki-pakinabang na sulforaphane compound para sa katawan, ngunit binabawasan din ang pasanin ng mineral sa bato. Para sa mga matatanda, napakahalaga ng balanse na ito dahil kailangan ng bato ang banayad at siyentipikong proteksyon sa panahong ito. Pangalawang panuntunan, agad itapon ang pinagpakuluan ng broccoli. Huwag na huwag nang gamitin sa anumang paraan. Sa kultura ng pagluluto ng mga Pilipino, maraming tao ang may ugali na gamitin muli ang pinagpakuluan ng gulay para gawing sabaw o stock. Iniisip na mayaman ito sa sustansya. Tama ang pananaw na ito sa ilang kaso, ngunit sa pinagpakuluan ng broccoli, lalo na sa mga nangangailangan ng potassium control, hindi ito laging magandang pagpipilian. Ang tubig pagkatapos pakuluan ay karaniwang naglalaman ng natunaw na potassium kasama ang iba pang compound at kung gagamitin muli, masisipsip ng katawan ang lahat ng mineral na iyon. Kapag nagtatrabaho ako sa mga matatandang pasyente, madalas kong ipinapaliwanag na ang filter ng bato ay parang isang pinong makina.
Kung araw-araw ay kailangang magproseso ng napakaraming labis na mineral, mabilis itong mapapagod. Kaya, ang tila napakaliit na aksyon na itapon ang pinagpakuluan ay sa katunayan isang matalinong desisyon upang bawasan ang presyon sa bato. Ikatlong panuntunan. Mahigpit na limitahan ang dami ng pagkonsumo. Kumain lamang ng mas mababa sa 50 gram bawat araw. Sa nutrisyon, mayroong isang napakalalim na prinsipyo na madalas nakakalimutan ng marami, at iyon ay ang halaga ng pagkain ay laging nasa balanse. Bagaman ang broccoli ay itinuturing na isang gulay na mayaman sa antioxidants at mabuti para sa kalusugan, hindi ito nangangahulugang mas maraming kainin, mas mabuti. Para sa mga nasa katanghaliang gulang o matatanda, ang isang maliit na bahagi na mas mababa sa 50 gram bawat araw, katumbas ng ilang maliliit na bulaklak ng broccoli, ay sapat na upang magbigay ng mahahalagang nutrisyon. Ang bato ng tao ay may kakayahang iproseso ang basura sa loob ng isang tiyak na limitasyon araw-araw. Kung ang katawan ay patuloy na naglalagay ng masyadong maraming pagkain na mayaman sa mineral, mas mapipilitan ang natural na filter na ito na magtrabaho. Madalas kong inuulit sa aking mga pasyente ang isang napakasimpleng ngunit puno ng pilosopiya na kasabihan sa medisina. Maging ang pinakamahusay na pagkain ay kailangan pa ring gamitin ng may pagtitimpi. Ikaapat na panuntunan. Panatilihin ang ligtas na agwat na hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng gamot sa alta presyon. Ito ay isang panuntunan na lagi kong binibigyang diin kapag nakikipag-usap sa mga taong ginagamot para sa alta presyon. Ang ilang uri ng gamot sa alta presyon ay may mekanismo na nakakaapekto sa balanse ng mineral sa katawan, kabilang ang potassium. Kapag gumagana ang gamot, kailangan ng katawan ng oras upang ayusin ang mga biological indicators. Kung kakain ka ng broccoli agad pagkatapos uminom ng gamot, ang potassium mula sa pagkain ay maaring magpahirap sa pagkontrol ng balanse na ito. Kaya, ang pagpapanatili ng agwat na hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng pag-inom ng gamot at pagkain ng broccoli ay isang simple ngunit napakakapakipakinabang na paraan upang matulungan ang puso at ang circulatory system na gumana ng mas matatag. Ikalimang panuntunan. Ganap na itapon ang lahat ng maaalat na sarsa, palitan ng extra virgin olive oil at lemon juice. Isa sa mga karaniwang sanhi ng paghina ng function ng bato sa paglipas ng panahon ay ang labis na pagkain ng asin. Ang sodium sa asin ay maaaring magpataas ng presyon ng dugo na nagdudulot ng pasanin sa maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng bato. Kapag ang mga daluyan na ito ay napinsala sa mahabang panahon, unti-unting bumababa ang kakayahan ng bato sa pagsasala. Kaya, sa halip na gumamit ng maaalat na sarsa, maaari mong subukan ang mas magaan na paraan ng paghahanda. Magdagdag lang ng kaunting extra virgin olive oil, masisipsip ng katawan ng mas mahusay ang mga bitamina na natutunaw sa taba na nasa broccoli. Pagkatapos, ang ilang patak ng sariwang lemon juice ay maaring magpalabas ng natural na lasa ng pagkain na tumutulong na maging masarap pa rin ang pagkain nang hindi nangangailangan ng masyadong maraming asin. Sa pangangalaga ng kalusugan sa katandaan, lagi kong pinaniniwalaan na ang katalinuhan sa kusina ay kasing halaga ng mga pamamaraang medikal. Kapag nauunawaan mo ng mabuti ang paraan ng paghahanda at alam mong igalang ang mga simpleng panuntunang ito, ang isang pamilyar na gulay tulad ng broccoli ay maaaring maging isang tahimik na kaibigan na sumusuporta sa katawan at minsan, mula mismo sa maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na pagkain, ang kalusugan ng bato, puso at ng buong katawan ay unti-unting mapoprotektahan ng pangmatagalan sa paglipas ng panahon. At kung patuloy ka pang nakikinig hanggang dito, nais kong anyayahan kang mag-iwan ng numero 8 sa section ng komento. Iyon ang paraan para malaman ko na nakakuha ka ng magandang impormasyon at nakita mo itong kapaki-pakinabang. Mahal kong mga kaibigan, magkasama nating tinalakay sa loob ng halos 40 minuto ang masidhing pagbabahagi tungkol sa kalusugan. Bilang isang taong matagal nang nagtatrabaho
sa larangan ng pangangalaga ng kalusugan para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatanda. Laging kong nais na samahan kayo hanggang sa huling minuto ng paglalakbay ng kaalamang medikal upang bawat isa ay magkaroon ng mas maraming pag-unawa upang protektahan ang buhay at pangalagaan ang kalusugan habang tumataas ang edad. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong tandaan ninyo ng malalim ngayon ay isang napakasimple ngunit napakahalagang katotohanan. Ang bato ay isang tapat, matibay, at halos tahimik na organ sa buong buhay. Gumagana ito bawat oras, bawat minuto, araw-araw upang salain ang mga lason mula sa katawan, ngunit bihirang magbigay ng babala. Madalas, hanggang sa bumaba na ng malaki ang function nito, doon lang natin napagtanto na ang tahimik na organ na iyon ay napakaraming pinasan sa loob ng maraming taon. Kaya, ang pinakamalaking pagsisisi ay hindi ang pagtanda, kundi ang kawalan ng kaalaman sa mga ugali sa pamumuhay na nagdudulot ng pinsala sa katawan. Sa loob ng higit sa 35 taon ng aking propesyon, nakatagpo ako ng hindi mabilang na mga kaso ng matatandang tao na nakahiga sa kama ng ospital. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi, iniisip na kung naintindihan lang nila ng mas mabuti ang nutrisyon at pangangalaga sa bato noon, maiiwasan sana nila ang maraming sakit. Kapag humihina ang kalusugan, hindi lamang ang pasyente ang nagdurusa, kundi ang pamilya rin ay malalim na naapektuhan. Ang isang malusog na katawan ay tumutulong sa iyo na magtamasa ng mapayapang katandaan, makita ang iyong mga anak at apo na lumaki, at makaupo sa hapagkainan ng pamilya na may ngiti. Sa kabaliktaran, kapag matagal ang sakit, ang kagalakan na iyon ay minsan napapalitan ng nakakapagod na mga araw ng paggamot. Kaya, ang maliliit na pagbabago sa mga ugali sa pagkain at pamumuhay simula bukas ay maaaring magdulot ng napakalaking halaga sa iyong kalusugan sa loob ng maraming taon. Bukod dito, umaasa rin ako na maiintindihan at ibabahagi ng mga anak at apo sa pamilya ang kaalamang ito. Ang pag-aalaga ng mga anak sa kanilang mga magulang ay hindi lamang nakasalalay sa material na bagay, kundi sa tamang pag-unawa sa kung paano protektahan ang kalusugan. Kapag ang buong pamilya ay nauunawaan kung paano pumili ng pagkain, kung paano maghanda, at kung paano kumain ng makatwiran, nagtatayo tayo ng isang kapaligiran sa pamumuhay na makakatulong na protektahan ang bato at ang buong katawan sa pangmatagalan. Dahil kapag malubhang bumaba na ang function ng bato, napakahirap na itong ganap na maibalik. Kaya, ang maagang pag-iwas ay laging ang pinakamatalinong paraan. Kung ang kaalaman ngayong araw ay nagpaisa sa inyo at naramdaman ninyong kapaki-pakinabang ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang pagkalat ng kaalaman ay minsan makakatulong sa isang tao na maiwasan ang sakit at mas malaki ang kahulugan nito kaysa sa iniisip natin. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento na may 2 salitang pamilya bilang paalala na ang pagpapanatili ng kalusugan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga mahal sa buhay na nagmamahal at naghihintay na maging malusog. Tayo araw-araw, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pagtitiyaga sa pakikinig sa buong pagbabahagi. Ipinapakita nito na talagang pinahahalagahan ninyo ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Sana, simula ngayon, ang bawat pagkain at bawat ugali sa pamumuhay ay maging isang maliit na hakbang tungo sa isang malusog, mapayapa at makahulugang katandaan. Nawaay kayo at ang inyong pamilya ay laging malusog, may payapang espiritu at isang mahaba at kasiyasyang buhay. Umaasa akong muling makikita kayo sa susunod na mga pagbabahagi ng kaalamang medikal at laging tandaan ang isang simple ngunit malalim na bagay. Ang kalusugan sa katandaan ay nasa pag-unawa at nasa mga kamay mismo ng bawat isa sa atin.